God, we thank you for this day that you have given to us. Truly, you are here in our place, O God, and have your way as we have our worship today, O God. Hallelujah. Worship you, be exalted. Have your way. Oh, you're the center of it all. Just come fill this place, oh God. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Have your way, Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus, you at the center of it all. Oh, I thank you, Jesus. And Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, have your way, Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens,
the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. And Jesus be the center of our church. And Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. And Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, have your way. You're the center of it all. Jesus. Oh, have your way in this place. Oh, be filled with presence. We worship you, Jesus. You're worthy, Lord. You're the center of it all, Jesus. It all revolves in you, Jesus. Have your way and be the center of it all, Jesus. Be the center of our life, be the center of our family, be the center of the church. Hallelujah, Jesus, you're everything. It all revolves in you. We lift you high, we magnify you. Panginoong Isus, tinatas ka namin. Oh, we lift your name, Jesus. There's none like your holy name. You are everything, Lord. You are everything, God. Yes, we worship you. Yes, we worship you, Lord. And you alone are worthy, worthy of all praise, worthy of all worship. You deserve it, Jesus. Jesus. You are worthy, Lord. We exalt your name, your holy name in this place, oh Lord. There's none like your name, Jesus. Oh, Jesus. Savior, our Lord, our King, our everything, our joy, our peace, our healing, our strength,
our provision. That's who you are, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. For there's none like your name. We worship you, Lord. Name above every name. The greatest name of all. A wonderful name of Jesus. Amazing name of Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We lift your name, Jesus. We exalt your name, Jesus. We exalt your name, Jesus. You're worthy. You're worthy of all the praise. We worship you. We worship you. Yeshua. Oh, our Emmanuel, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus. We worship you, Lord. Sa lugar na ito, Panginoon, walang ibang pangalan kami itatanghal kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang pinakamakapangyarihang pangalan, ang pinakamagandang pangalan, ang pinakakamanghamanghang pangalan at pinakabanal na pangalan. Nais ka namin sambahin, nais ka namin purihin, nais ka namin itaas, tanghal, dakilain, parangalan, luwalatiin, dakilain. Wala kang katulad, aming Panginoon. Ikaw maging sentro ng lahat-lahat sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa iglesia nito. Malaya kang manguna, maghari, sumakop sa buhay po ng bawat isa. Dahil habang ikaw ay nakakapangyari sa mga buhay nito, ang buhay nito'y ganap at patuloy nakakaranas ng mga bagay na lampas sa mga inaasahan po namin. Kamangha-mangha ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Sa pagkakasambit ng iyong pangalan, ang bawat tuhod ay luluhod at magkukumpisal ang Panginoong Hesus ay Panginoon. Maging ang mga kaaway namin, maging ang aming mga kalaban, at ang mga binigyan ng pangalan sa buhay nito ay luluhod sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sakit at karamdaman, kahirapan, at yung mga inaalihan ng demonyo sa pagkakasambit, pagkakabanggit ng pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po hindi makakapanagumpay. Di makikita namin kami ang nagtatagumpay. Salamat, Panginoon. Dahil hindi ka lang namin kilala, Panginoon ka ng mga buhay po namin. At Panginoon ka ng iglesia ito. Salamat, Panginoon, dahil alam namin ang iyong kapangyarihan na iyo pong pinamamala sa amin, pinaparanas din sa amin. Hindi lang kami nakakamasid, hindi lang namin namamasdan ang iyong ganda, kundi nararanasan po namin ang ganda ng iyong pangalan sa buhay namin. Kaya tulungan mo kami na manatiling nananampalataya lamang sa iyo. At hindi namin babaliin ang relasyong ito, kundi magpapakalalim pa. At patuloy kang nanaisin na maging sentro ng lahat-lahat sa amin. Salamat sa mga milagro at himala na ngayon pa lang ay iyong pinapakawalan at iyong ipaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga pabor, sa mga pagpapala, sa bawat tagumpay na nakalaan sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At salamat sa pagkakataong kami makakapagbigay
bulay-bulay ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na hindi lang kami hanggang pakinig, kundi tagagawa rin ng mga napapakinggan po namin. At salamat, Panginoong Yesus, nagbubuhos ka ng iyong masaganang biyaya sa bawat isa po sa amin. Salamat, pinagpala mo na ang gabing ito. At alam namin ang iyong banal na Espiritu ay gumagawa at gumagabay din sa amin. Pakapuspusin mo ang bawat buhay na nandito. At sa bawat nakikinig at naabot ng tinig na ito, Panginoon, maging tunay na kaisa kami sa iyo hanggang sa ikay dumating, pabalik at kukunin kami. Salamat, pinagpala mo ang gabing ito. Tinataas namin ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ikaw lang aming Dios. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Alam namin, ang gabing ito ay gabi ng masaganang pagpapala at masaganang mong biyaya. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Gandang gabi. Well, bago tayo mag-dire-diretso, just go around and shake somebody else's hand. Kumustahin nyo? Kumusta na ang unang linggo? Hallelujah. Good evening. Magandang gabi po at welcome to our, I think this is the second Wednesday. Tama, no? Second Wednesday of the month of January 2024. Okay, so salamat sa Panginoon at natapos natin yung ating 1 week prayer and fasting. Actually, masarap dumulit eh. Siguro mas titindihan natin yung mga susunod. Ano? Pero alam niyo po na sa prayer and fasting maraming mangyayari, maraming mga bagay na gagawin ng Panginoon at hindi magiging obvious ang gawa ng masama sa ating mga buhay. So, I believe kailangan nating pag-igtingin pa ang kasanayang ito, ang practice na ito para mas lalo natin makita yung mga bagay na mapapamangha tayo. So again, welcome everyone sa ating midweek service dito sa LPBC, Life and Peace Believers Community. So tayo po ay nagsiseries about the principles of the Kingdom of God every Wednesday. And I hope and I pray talagang nakakatch po natin kung ano ang kinabibilang, kung saan tayo nakabilang, at kung ano yung mga benepisyo. Dapat kinikilala natin kung sino yung kanino tayo kabilang at ano yung magagawa ng ating kinabibilangan, sino yung kumikilos at sino yung gumagawa para sa kaiinam ng mga buhay po natin kahit na may mga challenges sa panahong ito. Well, magpaalala muna ako ng ilang mga announcements po natin for this coming days, this January. So sa Sabado po ay Ladies Fellowship, tama no? Ladies Fellowship alas 8 ng umaga. So I do encourage you to attend our Ladies Fellowship. Mag-invite din po kayo ng mga kapwa kababaihan ninyo. Okay, open po ito. It will be a breakfast fellowship. So, alas 8 po ng umaga. And then sa hapon naman, ay yung ating mga kabataan, meron pong pagtitipon, alas 4 ng hapon. So, once again, we are inviting everyone to our
regular fellowships. So I hope and I pray na kumbaga hindi natin minimiss itong mga to. But rather we make time and we make our schedule fit talaga sa mga gawain ito. And then on the 19th naman ay yung Young Adults Fellowship Friday, 7 p.m. Yung mga young adults. So punta po kayo dito sa center natin. Magsasama-sama Kingdom Builders. 8 in the morning ang Men's Fellowship. Yan po yung mga ganap at siyempre yung yung couples, yung kanilang married for life ay malapit na rin po yun. Personal messages na doon sa mga kailangan maging kabahagi dito. Okay, so ngayong gabi, tuloy po natin yung ating series. Ang series po natin ay number 13 na. Ika-13. Okay, so series number 13 ng Principles of God's Kingdom. So ito yung mga na nag-e-exist mula pa noon at gustong mag-exist hanggang sa ngayon. Hindi naman po ito nawala, kundi ito'y dapat magpatuloy. Okay? Pero sa ating mga buhay pananampalataya, siyempre dapat maging obvious na talagang maging kumbaga manifested or evident yung pagiging mamamayan ng kaharian ng Panginoon. So, ang labanan kasi ngayon is you show, you just don't tell. Tama, no? Kasi there are a lot of people that they can tell about their relationship with the Lord, but they cannot show their true color. So maraming mananampalataya na hindi naman tayo judgmental, pero I know we cannot make it perfect. Hindi natin ito mape-perfecto, pero at least aware tayo sa mga aksyon natin at aware tayo sa mga kumbaga kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Okay? Siguro ito lang, magkaroon lang tayo ng sariling malaman, matutunan lang natin kung sino tayo, yung identity natin sa Panginoon, mababago siguro yung takbo ng mga buhay natin. Hindi na tayong katulad na yung small thinker. Magiging big thinker na tayo. So dito may shifting na nangyayari. Yung level natin ay hindi dapat kung anong meron noon nakalipas, ay ganun pa rin ang ating pananampalataya itong papasok na taon. There should be somehow a big difference. Mainam pa yun sa mundo, nagkakaroon sila ng New Year's resolution. Pero sa mga mananampalataya, sabi nga, may mga ginagawang paglapit sa Panginoon sa panalangin, pero after a while, nawala na. Itong ginagawa natin as a church, yung ating daily devotion. Again, this is not a normal practice ng isang simbahan. Marahil, ito po ay nailalatag sa mga simbahan. Pero rarely you see people who are really into it. No, kasi dito we really wanted Joshua 1:8 and Psalms 1 verses 2 and 3 to come alive in us. Kasi iba po 'di ba yung salita niya nagiging totoo sa atin. To which, yun naman ang gusto ng Panginoon, katulad ng sineshare ko nung Sunday, He wants us to experience His Word na pinerform niya sa atin. Sinabi niya, sinundan natin,
at ginawa niya kung ano yung pinangako niya sa atin. Binigyan tayo ng mga mata ng Panginoon. Hindi tayo binigyan ng malabong mata, spiritual eyes or yung nga, yung meron di ba yung tatlong problema ng eyesight, yung unfixed eyes. Ibig sabihin, may mga look away kung saan natingin. Meron isa yung shorts, ano ba yan? Poor eyesight. Poor eyesight. So, pwede naman makita, pero hirap na hirap makakita. At yung pinakamalala, yung spiritual blindness. So, bilang mga mananampalataya, dapat na-address natin ito. Am I having these unfixed eyes? Palagi ba akong look away? Or meron ba akong poor eyesight na maganda naman pero hindi ko makita na maganda? Parang ganun. Alam mo ba yung para bang we wanted to have our own standards wherein we know the standards of the Lord is more beautiful than our standards. Amen? So yung pangatlo, yung spiritual blindness, dapat ma-check natin sa mga sarili natin. Am I really seeing well? Because if I don't see well, then I'm blind. Mamaya, wala na ako talagang nakikita at ang nangyayari, parang na lang ako, I go with the flow, but there's nothing really happening in me. So pwede namang ibaba sa simbahan yung devotion, pero what this devotion brings to us? What this meditation of the Word day and night is bringing to us? Does this bring improvement sa atin? Na kapag alam mo ang buong araw, hindi mo na naganap ito, alam mong talagang napaka-super kulang ang araw. Pero habang ginaganap mo, parang ang gaang-gaang ng araw hanggang sa matapos ang araw ay talagang sasabihin mo, ang sarap mabuhay. Wherein, mga patikim pa lang yan, what if really what is in the Word will now jump out and become alive sa mga buhay po natin. Yun talagang masasabi natin, it is not just being journaled, but it has been a manifestation. Naging sakatuparan siya. We can write a lot of in our journal, di ba? Na parang may panalangin tayo doon at the end Pero is our prayers now manifesting? So we just don't write it down, but we know when we write it down, we mean it to come to pass. Na mangyari po talaga. Kaya dapat talaga kinikilala natin ng gusto kung kanino tayo panig. Itong pinag-aaralan natin about principles of God's kingdom. We need to know who we belong and what are the practices that we need to practice, at para hindi tayo nagiging kumbaga, ignosente ba yun? Ignorante. Ignorante tapos parang estranghero sa mga bagay sa Panginoon. So this evening, I wanted us to see the other 7 characteristics of a king. So yung una, babalikan din naman natin yan, yung unang 7. Pero gusto kong makita sa susuri natin kung sino yung hari natin. Ang hari bang ito ay talagang nag-ahari sa atin? Yun ang magiging huling tanong natin dito Is this king is really taking over in this life? So we see him as a king. No doubt about it, siya talagang hari. Kahit sinong hari, kailangan lumuhod sa hari ng mga hari. Okay? So we just need to understand ano ba ang sinabi ng Panginoon at sino siya sa ating mga buhay. So next slide, sabi nga ito yung binigay ko na to last Wednesday, yung Revelations 11:15. But we will read this in the New Living Translation. Sabi nga then the 7th angel blew his trumpet. And there were loud voices shouting in heaven. So this is a vision of John. Nung makita niya ang langit, isa ito sa mga nakita niya, ang ikapitong anghel ay
ng kanyang trumpeta. At pagka-sound ng trumpet, there were loud voices that he is hearing. And these voices that are shouting is declaring this. Tingnan niyo po, the world has now become the kingdom of our Lord and His Christ, and of His Christ. And He will reign forever and ever. So in heaven, this is the atmosphere. How about on earth? Nakuha niyo po ba? Ang atmosphere sa langit, they are declaring with loud voices that the world has now become the kingdom of our Lord. Ang mundong ito ay kaharian na ng ating Panginoon at ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya, at siya'y maghahari magpakailan-kailan paman. So, these were voices that are shouting in heaven, declaring this, that the King is supposed to be taking reign in this time. The vision was a long time ago, but we know it should be now. The voices that will be heard are us, the voices of the believers, shouting, this is now the kingdom of our Lord and of His Christ. And that our Lord, our King, our Savior is now reigning. And it is not just today, but it is forever and ever. So, dito natin masusuri yung mga sarili natin. Is He really taking reign? Pag sinabing taking reign, siya ba talaga yung nangunguna na talaga, nagsumasakop na sa atin? So dito makikita natin na tayo po ay dapat talagang nagpapasakop. Kasi pag hindi ka nagpapasakop, alam naman natin yung disadvantage noon. So God, our Lord, is trying to bring to us the message that I'm here. Let me be your king. Nandito ako ngayon, ang mundong ito'y akin na, dapat maging akin ka pa rin. Amen? Next, sabi nga nun, the King of Heaven, ito, supposed to be, this is the last one, pero nilagay ko sa una, for us to understand, this is the purpose of the King of Heaven. The King of Heaven takes care of His citizens. So pangangalagaan niya ang kanyang mga mamamayan. Appropriating the riches of the kingdom of heaven means, first of all, understanding that the King owns everything, siya ang may-ari ng lahat, and we own nothing, wala tayong pagmamay-ari. At pangalawa, He can give whatever He wants to anyone He wants whenever He wants. So wala tayong pagmamayari, pero dahil siya ang hari, pwede niya tayong bigyan kung anong mga kailangan natin, kung saan man natin kailangan ng mga bagay-bagay, kahit anong oras na kailangan natin. So ibig sabihin, pag iniisip natin nangangalaga ang hari natin, ibig sabihin, hindi niya tayo hayaan na mazero. Amen? So kung tayo ay nakakaintindi, ang nandito is that hindi niya tayong hayaang sumadsad sa buhay. Kundi hanggat maaari, pupunuan niya ng pupunuan hanggang sa tayo'y umapaw. Para sa pag-apaw natin, yung iba naman ay makinabang sa atin. Na nararanasan din nila ang kaharian ng Diyos sa buhay natin. Amen? Okay, balikan natin yung unang 7. So yan, dapat intindi natin yung ang hari ng kalangitan gusto niyang mangalaga sa ating lahat. So sabi nga lang sa una, number 1, yung karakter ng ating hari. A king is never voted into power. So he is just automatically the king. Hindi siya binoto para mailagay sa kapangyarihan. Siya ay hari na may kapangyarihan na doon na siya. Pangalawa, a king is king by birthright. So ibig sabihin, nung pinanganak ang Panginoon natin, ibig sabihin, automatic din na siya'y hari na. Okay? Walang duda na dapat
Kasi yung iba, in-earn nila yung kanilang position, di ba? But Him, our Lord, He doesn't earn His position. He is in position by birthright. And then, pangatlo, a king cannot be voted out of power. So, hindi mo pwedeng alisin ang haring ito. Okay? Kahit na merong nakikita natin gustong magharing iba. Pero again, you cannot vote him out because he is still in power. We might not at times appreciate what he's doing to us, but he is still in power. Ibig sabihin, he is still in control of everything. We cannot vote him out. He is still in power. Pang-apat, a king's authority is absolute. So hindi po ito iginagrant ng iba. Pag sinabing absolute, inherent na po. Ibig sabihin, nandoon na rin siya. Kumbaga sa binili nating laptop, meron na siyang, o sa mga computer natin, may naka-download na ng mga apps doon. So, ganun siya, absolute na. Absolute na yung kanyang pamamahala. Tapos panglima, a king's word is law. That is why kung makaka-encounter tayo ng mga verses sa Bible, di ba? The law of the Lord, the judgments of the Lord, the statutes of the Lord. So ibig sabihin, pag siya'y nagsalita, batas. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, hindi pwedeng mabali. Di ba? Kung sa Bible, makikita natin, i-example ko ito, yung sa panahon ni Daniel, yung hari, si Haring Darius. Di ba, gumawa siya ng isang decree, ng isang law, na bawal manalangin. At hindi niya na mabawi yun. Kasi ang batas ay batas na. Parang dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabing presidential decree, yun ang batas ng Pangulo. Di ba? So, hindi mo na mababawi yun. So, ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang salita niya ay batas na sa buhay po natin. Pang-anim, a king personally owns everything in his domain. He personally owns it in his domain. Ibig sabihin, kung saan siya nakalugar, sa kanya lahat yon. Ang alam natin, ang mundo ay hindi naman kay Satanas. Ang mundo ay sa Panginoon din. So, this is his own domain. Okay? Ang problema lang, it is because we are so blinded that we cannot see He still reigns. Yung domination niya, parang hindi obvious, pero we know when we are submitted to God, the domination of God will become alive and will become evident. So, He personally owns everything. So, walang bagay dito sa mundo na hindi niya pagmamay-ari. Kanya ang lahat-lahat dito sa mundong ito. Tapos, pang-pito, a king's decree is unchanging. Again, katulad ng batas, pag sinabi niya, hindi na po mababago yan. So, nakatali kasi ang Panginoon sa sinasabi niya, sa mga binabanggit niya. So, hindi pwedeng binanggit niya, tas babaguhin niya. Hindi mababago yon. Batas na yon. Ano na yon? May kapangyarihan na yon na mag-reproduce in its own. Okay? A king's decree is unchanging. Now, we will go to point number 8 hanggang point number 14. Iisa-isahin po natin for us to understand the characteristic of our king. Sino ba talaga ang hari natin sa buhay natin? Number 8 is this. A king chooses who will be a citizen. Pinipili ng Panginoon yung magiging mamamayan niya. Okay? Sabi the king chooses the citizens because his authority is absolute. He determines the standards of citizenship in his kingdom. The people do not vote for the king, but in essence, he votes for them. Alam niyo ba, pinili tayo ng Panginoon na maging kabahagi. Kasi, merong pinipili ang Panginoon, pero hindi pinipili siya. Tama? Pero tayo, pinili niya tayo at pinili din natin siya.
So dapat intindihin po natin na ang hari muna ang pumili. Okay? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili muna sa atin. Nagdesisyon tayong piliin siya sa buhay po natin. So, ang Kanyang kapamahalaan sa atin ay hindi naman niya tawag dito, yung insistent ba yan? O pinagpipilitan. Kung ayaw mo, wag mo. Pero pinili niya tayo. Pinili natin siya. So, ibig sabihin, siya ang hari natin. Okay? Dapat maintindihan natin na siya mismo ang nag-handpick sa atin. Kung iisipin natin, lahat naman ng nilikha ay hinahandpick niya. Pero ang tanong, sa pag-handpick niya, mananatili ba sila doon sa pumili sa kanila? At marami ngayon, di ba, na iba na ang pinipili. Imbis na yung sa kanya, ay yung sa akin. Nakakalungkot, di ba, na sa panahon ngayon, kung iisipin natin talagang there is really an eyesight problem. If we can, na-share ko ito sa Kingdom Builders career versus calling. Sa Kingdom Builders, when I was sharing this, I was just struck kasi pwedeng may career ka, pero hindi ka tinawag ng Panginoon doon. Diba? Pwedeng, kasi bakit ka kumakarera? Kasi gusto mong mabuhay or kumbaga mag-survive. Tama ba? Pero kung hindi ka pinili ng Panginoon doon, hindi ka tinawag para doon, kahit na anong pagpapagal mo, hanggang doon ka na lang. Pero pag inilagay natin ng mga sarili natin doon sa pinagkatawagan sa atin ng Panginoon, nandoon yung flourishing moments natin. So, pinipili niya tayo. Pero ang tanong, pinipili ba natin siya? Walang masama na tayo'y may trabaho, may negosyo, may mga sidelines. Pero kung yung karerang yon ay higit sa panawagan ng Panginoon, may problema tayo. Na alam naman natin, kaya naman tayong pagyamanin ng Diyos Amen? Kaya ng Diyos kasi yung pa lang sa unang passage, yung unang slide pa lang dyan na sinabi, the King of Heaven really wants to care for His citizen Gusto niyang mangalaga Pero ang tanong, makakapangalaga ba ang Panginoon kung nagpupumiglas yung mamamayan niya? So, tandaan po natin to, ang Panginoon pinili tayo para pangalagaan tayo. So we cannot really say na hindi naman pinutulungan ng Panginoon dito sa buhay ito. But we know He's always there to help us. John 15, 16 to 19. Basahin ko po ito. Sabi nga nun, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Pag pinili kita, ia-appoint kita para ano? Para kay makahayo at makapamunga. And that your fruit should remain. So yung long-lasting fruit, not yung fruit na nandiyan ngayon at wala na bukas. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. These things I command you, that you love one another, and if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Kasi yun ang problema Gusto natin, swak tayo, in tayo sa mundo Ayaw natin may nagagalit sa atin kasi we wanted to please people rather than please God. Tama po? So ganun na nangyayari. But the Lord is just telling us, if the world hates you,
you need to know that it hated him. It hated God first before it hated us. If you were of the world would love its own. Okay? Kung ikaw ikampi sa mundo, mamahalin ka ng mundo. Yet, because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Kaya huwag tayong magtaka kung nasa isang trabaho tayo kasi ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. It will really hate us because the world system is always against the system of our God. Sa dami ng red tape ba dyan? Red tape. Yung kailangan lalagyan mo para kung hindi ka magbigay, hindi ka maglagay, hindi ka priority, no? Yung sistema ng mundo eh. Pero kung hindi ka naman gagawa ng mga bagay na yun, alam mong ang Diyos ang gagawa para sa iyo. May mga bagay na hindi mo naman kailangan gawaan ng effort. Ang kailangan mo lang, tiwala sa Diyos. Para yung pabor, bumagsak sa iyo. Amen? We need to know that our King chooses us. Next, number 9. A king embodies the government of his kingdom. Okay? Ang hari, siya yung nagre-represent ng gobyerno, ang pamahalaan ng kaharian niya. Ibig sabihin, this means that whatever a king is, his entire government is present. So kung nandiyan ng hari, ang gobyernohan niya ay nandiyan. Ibig sabihin, hindi mo naman kailangan ng sekretarya, meron na sekretarya si Lord. Meron na rin siyang treasurer, tagalabas ng mga pangailangan natin. Meron na rin siyang security, meron na rin tagapangalaga. So his own government will be our government as well. Okay? Whenever a king speaks, pag siya ay nagsalita, his whole government is speaking. So isang lengguwahe lang ang langit na gustong ibaba at makapangyari dito sa lupa. Whenever a king moves, the government moves with him. So, alam nyo ba yung pamagat ng programa ni Ray Langit? Kakampi ko. Kakampi ko ang langit. Kakampi ko ang langit. So, ibig sabihin, when the king moves, the whole government of heaven is moving as well. Ang sarap nun, di ba? Kakampi mo ang langit. Ang backup mo ay ang kalangitan. Okay? Sabi nga nun, because he embodies the government and the king is the government. Yan ang masarap dito eh. We are not in the minority. We are always in the majority. Amen? Kaya minsan, hindi po tama na nag-iisip tayong nag-iisa ako. Parang ako na lang. Alam niyo ba yung gano'n? Parang ito na lang wala akong kakampi, ganyan. Alam niyo pa, yung thinking na yon, parang inalis natin sa sistema natin yung hari natin. Pag nandiyan pang hari, mangangalaga siya sa yung tunay. Sagot ka pa rin niya. Okay? So, that is, the king embodies the government of his kingdom. Number 10, a king's presence is the presence of his authority. Ang presensya ng hari ay presensya ng kanyang kapamahalaan. Whenever we are with the king, in his presence, the authority is so much available. Alam niyo ba na we can really command something to be in our favor rather than we are missing the favor of the Lord. Sabi nga, when a king shows up, his full authority is present. Because the king is present, his authority is present also. So pag ang hari ay nandiyan, ang kapamahalaan niya ay nandiyan. Pero ang tanong nga, palagi ba nandiyan tayo sa hari natin?
Na pag tayo inaatake, kaya maraming mga mananampalataya, ang reklamo ay, dinidemonyo na naman ako. Inaatake na naman ako ni Taning. Yung mga ganun bang lingwahe, parang tinawag mo ba siyang Taning? Kaibigan mo ba siya? Kasi pag Taning, ibig sabihin may nickname. Di kaibigan mo na siya, ni-nickname mo na eh. Ibig sabihin, kaibigan mo pala si Satanas, no? So, He should always be present in us. Yung presensya niya mismo, ang siyang nagdi-disperse ng ibang presensya sa buhay natin. Kung tayo ay ginugulo sa buhay na ito ng mga bagay-bagay, pag nandiyan na ang presensya ng hari natin, hindi siya makakatagal. Dapat siyang light is in there because our King is our light, di ba? Kung siya ang ilaw natin, alam natin ang kadiliman ay hindi pwedeng manatili sa atin. So a king's presence is the presence of his authority. Number 11. Tingnan niyo to. A king's wealth is measured by his property. Ang kayamanan ng ating hari ay nasusukat sa kanyang mga ari-arian. At nabanggit na natin ito sa Psalms paulit-ulit na ang langit ay kanya, ang kalupaan ay kanya. Ang lahat ng mga cattle, lahat ng mga herds ay kanya. Sabi nga nun, the larger and richer in resources a kingdom is, the wealthier the king. No? So kung pag malaki ang nasasakupan, malaki yung kaharian at mayaman yung hari. Because the king owns everything in his kingdom. Sabi nga na doon, why is wealth so important in a kingdom? Bakit daw mahalaga ang kayamanan sa kaharian? So the king can take care of his citizens. Bakit gusto niya maging mayaman? Para sa atin. Okay? Para sa atin. He is a righteous and benevolent king, does not amass wealth for himself, but for the welfare of his citizens. Kaya alam niyo ba yung sa Biblia, merong salita dyan na transfer of wealth? Hindi ko alam kung aware kayo dyan, merong transfer of wealth. Yung wealth ng unrighteous ay pwedeng ilipat sa mga righteous. Kaya mainam na maintindihan natin na ang isang hari na sobrang yaman, nagpapayaman pa, hindi para sa kanyang sarili, para sa mga mamamayan niya. Para mabigyan niya ang lahat ng pangailangan. Bakit niya kinukuha ang kayamanan ng mga hindi matuwid para maipasa sa mga matutuwid? Kasi gusto niyang makinabang yung mga talagang nagpaparangal sa kanya. So mayaman ang ating hari at ang kanyang kayamanan ay para tayo'y mapangalagaan ng gusto. Number 12. A king's prosperity is measured by the status of his citizens. Ang kasaganaan daw ng hari ay nasusukat sa estado ng kanyang mamamayan. Tingnan niyo po, if the citizens are poor, the king is seen as poor king. Kung mahirap ang mga mamamayan, mahirap yung hari, di ba? If the citizens are prosperous, however, the king is seen as a wealthy king. So wealthy citizens make a king proud. Dito, dapat may catch kayo dito. May catch tayo dito. Sabi nga ng wealthy citizens make a king proud. Ang mayayaman na mamamayan ay talagang nakakapag-appease kay Lord. Ibig sabihin, pag tayo'y namumuhay sa kayamanan, na alam natin galing sa Kanya dahil nasa sa Kanya tayo, sumusunod tayo sa Kanya.
it makes him proud. Masaya ang hari kapag tayo'y mayayaman. Amen? That is why it is important for a king to make sure his people prosper. Yun ang gagawin ng hari. Bibigyan kita na palagi ng pagkakataong sumagana hanggang sa ikay yumaman. Ayaw ng Panginoon na ang buhay mananampalataya ay status quo. Ibig sabihin kung ano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. At merong mga katuruan na ayaw tanggapin ng marami, sinasabi lang, prosperity gospel. Now, para saan ba ang gospel? Para ba tayo paghirapin o para tayo pagyamanin? Di ba ang gospel ay ibig sabihin ay good news? Good news ba pag naghihirap tayo? O good news kung pag tayo yumayaman? So ang hari ay mas nagiging, kumbaga, proud na proud sa mga citizen niya kapag sila'y nagsisiangatan sa buhay. So dapat maintindihan natin, yun yung kanyang tinitingnan sa atin, yung tayo mapagyaman niya at mapasagana. Number 13, malapit na po tayo. Number 13 is this: a king's name is the essence of his authority. Okay, so yung pangalan niya, ang pangalan ng hari, ay ang, kumbaga, ang pinaka-essence ng kanyang kapangyarihan. There is something about that name. And we are all singing kanina yung Jesus be the center of my life, of my church, of it all. And then, may part doon na it all revolves, ano ba yun? Ano? Revolves around you. Ano ba yan? So it revolves around Him. It revolves around Him. Ibig sabihin, umiinog ang lahat, umiikot ang lahat doon. Yeah. So, ibig sabihin, tayo po, kapag carrier tayo ng pangalan ng hari, nandun yung kapamahalaan. I still remember, si Nehemiah ganyan eh. Dahil siya ay binigyan ng kapamahalaan para dalhin yung pangalan ng hari, kahit anong gawin niya, nagagawa niya. Kaya nga, on our part, as we are carriers of the name of our Lord Jesus Christ, then we know it is the most powerful name above everything, above all. Then we can really come against the works of the enemy and have authority over them. And whatever is unnecessary in our life, we can come against it as well. Lalo na sa mga pamilya natin, dahil ang sinusubukan ay yung bond ng family. And all the Lord wants is that we use His authority, the name that God has given to you and to me. So sabi nga lang dito, a king can delegate authority to anyone he pleases to act in His name or on His behalf. Natutuwa ang Panginoon kapag ang ginagamit natin yung pangalan niya. Amen? So bakit tayo nagiging tikom kung alam natin pwede naman natin gamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga sitwasyong alam natin na sinisira na tayo? And if we have the name of the King, then we can have the authority to stop the works of the enemy. So, it is the essence of His authority, yung pangalan niya. Again, this name is above every name. And you and me are carriers of that name, the name of our King, the name of our Lord Jesus Christ. So understand this, na ang pangalan ng Panginoon ay kapamahalaan at kapangyarihan na binibigay niya sa atin. Number 14.
A king's citizenry represents his glory. The Lord will be seen glorious. Natatandaan niyo yung Matthew 5:16. Sabi nga nun, let your light so shine before men, so that they will see your good works, and then glorify the Father who is in heaven. When a citizen of the Lord, and the citizen of the King, is doing well in his life, and really making the light shine in his life or her life, then it represents his glory. It is always, tingnan niyo po kapag ang isang mananampalataya gumagawa ng mga bagay na mabuti, ang mga hindi mananampalataya natututong glory to God. Ito, obvious sa mga, kasi nag-iibon nga ako eh. So minsan, siyempre, may pina-follow tayo sa YouTube na hindi ito mga mananampalataya. Pero simula sa kanilang vlog, ang binibigyan nila ng pasalamat ang Diyos. Pagdating sa huli, ang palaging lumalabas, glory to God. Pero hindi ito mga mananampalataya. It is because somebody is helping them to be better. And if the citizens of the King is doing well in their life and really being a blessing to somebody, then it is bringing glory to our God, to our King. Sabi nga nun, tama ba to? Conscientious king wants his citizens to be happy. So, he wants his citizens to be happy, prosperous, and content because their status and quality of life reflect on him. The greater their prosperity and well-being, the greater the glory and honor that rests on the King who provides for them so well. Kaya nga, habang napapaangat ang buhay natin dahil sa ating pakikisa sa hari natin, ito'y mas lalong nagiging karangalan at kaluwalhatian sa Kanya. At mas lalo siyang nagiging, may drive siya lalo na ibigay pa ng ibigay dahil napagkakatiwalaan tayo ng maayos sa buhay. So, this is our King. He only wants us to be well in life. He wants us to be cared by Him. Yun ang gusto ng Panginoon. Bilang mga mamamayan niya, gusto niyang mangalaga, tumulong, magbigay ng kasaganan sa buhay na ito. At ayaw ng Diyos na tayo ay mahuhulog sa mga patibong ng ating kaaway at lumabas tayong talunan, di umaangat ang buhay, mas masahol pa tayo sa hindi kumikilala sa Kanya. Kaya dito, pinapakita natin yung mga characteristics, kung sino siya at kung anong gusto niya mangyari sa atin. Ang tanong, makikiisa ba talaga tayong tunay sa Kanya? Ang tanong, ang kaharian ba ng Panginoon ay tunay na dumating sa ating mga buhay? It's really the kingdom of God has come upon us. Kasi, nung banggitin ng Panginoong Yesus doon sa kanyang panalangin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. The reflection of His glory will always be when His kingdom come on earth as it is in heaven. Kung ano yung ganda ng langit, ay nagiging ganda rin dito sa lupa. Na hindi tayong lahat ay ang layong-layo ng image na ating pinapakita. Yan bang image ng langit? Bakit parang impyerno ang buhay mo? Di ba?
Yan bang imahe ng mamamayan ng Panginoon? Bakit kaya ang buhay ay palaging ganoon? So, mainam na maintindihan po natin na ikaw at ako tinawag sa piling niya. Nais niya tayong talagang sakupin. At talagang siya'y maging hari sa atin. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Another slide dyan. Siguro, yan. Sabi nga nung, kingdom citizens are to reflect the nature and character of their king. We need to reflect, sino ba ang hari ko sa buhay ko? Because our king is righteous, he is just, he is benevolent. Pag benevolent, di ba ano to? Mabuti, mapagbigay, compassionate. He will always have that love in action and full of glory. I don't know if you, I always see that this life that I live, that Jesus, our King, is glorified. That every time I am with somebody, they will know that I am a carrier of His glory. Because I am a citizen of the kingdom of God. Na hindi pagkausap mo ay ibang tao, parang katulad ka rin nila. Walang pagkakaiba. Oo, magagalit sila. Kasi you are insistent and persistent and in bringing the Lord to other people and sharing the King to other people. And proving the King in our life to other people. Kasi gano'n naman tayo eh. Pinagyayabang natin yung hari natin. Ay, yung hari ko, grabing mga lagayan. Araw-araw, alam ko may problema, pero tinutulungan ako ng hari ko. Amen? Hindi niya ako pinababayaan, pinapangalagaan niya ako. Hindi matatapos ang araw na ito, hindi ako pinagpapala ng gusto. Ang pabor niya, umahabol sa akin araw-araw. Basta ang presensya niya ay ina-acknowledge ko sa buhay ko. Ang pabor niya ay kasama ko araw-araw. Ang pagpapala hindi mailap. Dahil palaging dumarating. Pag sinabi ko sa hari, Panginoon, Daddy, ikaw ang aking hari, ikaw ang aking Ama, ikaw ang aking Panginoon. Kailangan ko po ng ganitong amount. O may amount kang hinihingi. Hindi ka naman niya bibiguin eh. Kailangan ko to sa araw na ito. Naano ko to eh na, again, puro singit lang po ito kasi sa chat group ng mga mag-iibon. May mga nangihiram, nangihingi. Yung isang araw, di ba, minessage ko Sister Tess eh. Yung sa bisikleta. Ano yun, pinost niya lang yun. Sabi niya, rush po. Kailangan may pambayad sa kuryente. Nung una, 5,000. Binaba ng 4,500. Binaba ng 4. Tapos nung rush na rush po, bibigay ko na ng 3,500. Sabi ko, wala po akong 3,500 eh. Mainam yung bisikleta eh, mountain bike. Pero alam nyo, hindi tayo dumadating sa ganong pagkakataon na desperate moves ang tawag, di ba? Na alam naman natin, dapat ang desperation lang natin ay maranasan natin yung hari natin sa bawat araw. Maganda yung devotion natin, yung chart natin, di ba? Ano yun? Nakalagay doon, day and night with the King. Alam mo ba yung magbabad ka lang sa Kanya, sagot ka niya? Kung ano man yung ginagawa mo sa umaga, sa tanghali, sa hapon, at sa gabi, basta konektado ka sa Kanya, may pabor ka. Hindi talo, hindi kulang, hindi puno ng pagsisisi. Kundi
bago matapos ang araw at gabi, sasabihin mo, salamat Panginoon, punong-puno ako. Kasi di ba may mga expectations tayo, Panginoon, kailangan ko, dapat meron na akong ganito. Hindi na, ngayon nabubuo na yung hope. Ibig sabihin, nakikita mo na yung inaasahan mo. Na inilagay din ni Lord yung desire na yon, and then you eventually are now seeing it little by little. And when the fullness of time comes, you know it will be manifested, mangyayari. Hindi ka mainip, pero dadaling ka ni Lord doon. Dadaling ka ng hari doon. So, mainam na tayo po ay talagang lumakad ayon sa mga prinsipyo niya. At nakikilala natin kung sino yung hari natin. Kasi pag hindi natin kilala yung hari natin, yung 14 na yan, kung hindi natin kilala ang hari natin, sabihin natin, ay, baka mahirap lang ang hari ko. Kasi mahirap lang ako eh. O nako, baka matatalo lang ako kasi parang hindi effective pag nagsalita ako in Jesus name eh. Paano hindi magiging effective eh? Yung in Jesus name mo eh, urong-sulong din. Walang kumpiyansa. Sa pangalan ng Panginoon, kaya mong mga managaan at managumpay. Maraming mga bagay na nire-reveal sa atin ng Panginoon para matutunan natin kung sino talaga siya at makilala natin ng gusto. Kaya nga ang pananampalataya, hindi siya umaangat dahil kung ano lang yung nalalaman mo sa Kanya, hanggang doon yung pananampalataya mo lang. Mainam na nagdi-devotion tayo, somehow, naintindihan natin yung mga bagay na galing sa Kanya, ang ginagawa niya, na obvious na wala palang mahirap sa Kanya. Habang binabasa mo yung Mateo, puro mga pamamaraan, kapag ginawa mo, hindi ka talo. Pag binasa mo yung Genesis, meron mang hustisya, pero binabalik niya pa rin ang tsansa na maayos tayo sa Kanya. So, we have this opportunity in our lifetime to really enjoy the King of Kings. And we should also grab that opportunity in this lifetime. And I believe when we know our King, really we will see His kingdom come. Amen? Tayo po tayong lahat. Hindi ko na pinakita yung last slide dyan eh. Pero pwede nyo maging, tawag dito, assignment nyo. Pwede nyo basahin. Kasi Matthew 18, binigyan tayo ng susi. So yung susi, ang hari din na nagbigay. Sa Matthew 28, inutusan tayong humayo. Pero siya rin ang tutulong para makarating tayo sa kaduluduluhan. Sa 14, alam natin na kailangan natin siya. Tayo humilik sa Kanya. Siya lang ang pamamaraan. Psalms 37, alam natin siya ang mangunguna sa mga buhay po natin. Siya ang liwanag ng buhay nito at siya ang nangangalaga sa buhay nating lahat. Thank you, Lord. Well, I hope you got something from what I'm sharing. Basahin ko yung Psalms 37:25 for us to understand. Itong Psalms 37:25 na to naibigay ko to sa sa tatay ni Jo. Tuwan-tuwa siya nung binigyan ko siya ng t-shirt na yun ang nakalagay yung verse na yun. Sabi nga sa Psalms 37:25, I have been young and now am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Pwede natin gawin personal ito. I have been young, and now, I'm not that too old, but
I'm getting older. Yet, okay, I have not seen myself being forsaken by Him. Me as His descendant or as His citizen, begging bread. Ang sarap nitong isipin na hindi ka pinabayaan, hindi ka iniwan, at higit sa lahat, hindi ka na mamilimos. Dahil yun naman talaga ang portion natin sa ating hari. So, I believe, patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon para mas makilala natin siya sa bawat araw ng taong ito. Huwag natin ma-miss yung pagkakataong talagang napuprove niya na hari siya sa ating mga buhay. Let's bow our heads and close our eyes. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa mga bagay po na iyo pong pinahayag sa amin. Napakayaman ng iyong mga kapahayagan. Ang pagpapakilala mo kung sino ka sa amin bilang aming hari, bilang aming Panginoon. Dakilang Diyos, aking dalangin na talagang manuot sa amin ang pagkakilala sa iyo ng mas malalim. Mula noon hanggang ngayon, walang pwedeng pumantay sa pagiging hari mo. At kung ano ang gawin mo, Panginoon, ay para lang sa kapakanan ng iyong mga mamamayan. Sa kaibubuti, kakabuti, kakaayos, at ikagaganda ng buhay. Oo, sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming hadlang, maraming bagay na ginagawa ang aming kaaway para mawala kami sa focus at hindi namin makita at makilala ng gusto ang hari na gustong maghari sa amin. Pero nandito kami nagpapasalamat dahil sa tulong din ng iyong banal na Espiritu. Binibigyan mo kami ng pagkakataong malaman ang mga katotohanan ito at hindi kami maging ekstranghero sa iyo. Kundi mas lalo pa kaming maging malalim, mas konektado at mas malapit. Dahil alam namin ang presensya mo ay kailangan namin sa buhay na ito. Hindi kami makakapamuhay, hindi makalakad sa buhay na ito na wala ka, O Diyos. Kailangan ka namin. Punuin mo ang mga buhay po namin. Ikaw, Panginoon, ang mangunat, tumulong sa bawat araw. At alam namin, pag nandiyan ka, buhay ay maganda. Pinagpala, sumasagana. Kaya salamat sa pangako mo sa amin. Kahit man lumipas sa mga panahon, hindi mo kami pababayaan. At higit sa lahat, hindi mo rin hahayaan na kami ay sumadsad sa paglilimos sa kawalan. Kundi ang iyong pangako ay patuloy kaming pasaganahin at habang sumasagana, pagyayamanin pa rin. Salamat, Panginoon, sa mga kapahayagang ito, sa pangunguna mo sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Ang aming dalangin, Panginoon, hindi mawaglit sa amin ang mga salitang aming tinanggap ngayon. At alam namin, O Diyos, sa tulong din ng iyong banal na Espiritu, patuloy ito magre-remind sa amin kung sino ka sa amin, kung sino ang hari ng mga hari sa buhay na ito. Alam namin, O Diyos, ang mga susunod na araw ay mas makabuluhan pa, mas malalalim pa, mas magaganda pa, mas pinagpala pa, mas pinaburan pa, at mas matatagumpay na mga araw at mga araw na kung saan nagagamit mo ang buhay na ito para maging pagpapala at patotoo ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na binibigay mo sa amin na makapagsilbi kami sa iyo. Salamat sa pribilehyo, Panginoon, na binibigay mo rin sa amin para makilala ka rin namin ng gusto. Panginoon, tulungan mo kami sa bawat araw na darating, mas lalo ka pang makilala at maging talagang hayag na hayag ka sa aming mga buhay. Magliwanag ka, magliwanag ang iyong kaluwalhatian sa amin. Ang kadiliman ay hindi pwedeng manatili sa buhay na ito
At alam namin, ibubuhos mo sa bawat isa't bawat pamilya ang iyong masaganang biyaya at pagpapala. Kaya kami, Panginoon, ay mananagana rin sa mga milagro at himala mo. Thank you so much, Lord God, declaring the blessings of the Lord to be upon each and every one and each and every family represented here tonight. And I thank you, Lord God, for your manifested presence and power to be upon each and every one. We thank you. We bless you. We are covered by the precious blood of our Lord and Savior and our King Jesus. And thank you, Lord, for the host of angels that keeps us and preserves us. And the days ahead are more beautiful. Thank you, thank you, thank you. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, sa ating pagbibigay, siguro pinopost na rin yung dollar account natin, ano? Pati checking account ba? Hindi, ano lang. Savings, GCash, tsaka dollar account. Yan pala yung savings account. But let us honor the Lord, our tithes, offerings, and our first fruit. Because this month is our first fruit month. So let us just continuously honor God with our givings. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life will be a great blessing to many lives. In Jesus' name. Amen. Salamat.